I know it's late. Punta ka sa TwiceCon. Gusto ko. Wala pa akong ticket. Pero gusto ko. Hi guys. Like a ship from exploring. Hi Domino, thank you. By the wind of the sea. Huwag ka na mag-pre-order ng iPhone. Scratch prone daw. Ano yun? Scratch prone? Madali magasgas? Ang alin? Yung likod o yung screen? Yung likod. Alam nyo, ang haba pa rin. Sige, wait. Hello, Ram. Hello, Jez. Hindi ko alam kung anong gagawin sa buhok ko. I'm so confused. How's my day? My day has been a little bit, I don't know. Gusto ko na mabisi. Oh. Ready ka na ba sa surprise? Ano yung surprise nyo? Ito naman si Rami. Pag ako hindi ako na-surprise dyan. Sure. I-rate mo kung gaano ako maso-surprise dyan. Totoo yung hair theory guys, tingnan nyo. Diba, pag ganyan, mukha akong tanga. Char. Mukha akong tas eto, diba? Ewan ko. Pero lately, nahihirapan talaga ako mag-style ng hair. Bahala na! Laugh. Miss ko na vision. Kitain nyo kami sa 26. Meron na bang details for 26? Or wala pa? Wala pa ata. O, mayroon na ba? 28 ba? 28 nga. 28 pala. Sorry. May details na ba sa 28? Tuloy ba? Tuloy ata yun. Hindi pa lang nagpo-post si Blackwater, pero tuloy yun. Kasi pinagre-rehearse nga kami ng secret kung ano i-perform. Tuloy yun, nagre-rehearse kami ng ng something eh. Okay guys, samahan nyo kong... Samahan nyo kong... Thank you, Jing! Grabe si Jing. Samahan ninyo akong... Wait lang. Wait. Samahan ninyo akong kumain ng saging. Yes. Okay, so ang saging ay mahalaga yan sa ating kalusugan kasi ang saging po ay hakaw. Hindi pa ako nakakain ng hakaw. Ang tagal na din pala.
Pero di pa ako nakakain ng hapon. Nakain po tayo ng saging kasi may sakit po ako sa tiyan ngayon. Sa mga, ayan po, that's my TMI right now. Masakit po ang aking tiyan. Kinain mo ba yun? Oo naman. Hindi daw ako Hindi, ano siya, tubig-tubig yung ano ko. May nakain ata kong something eh. Hindi ko nga alam kung ano, pero si Enzo din kasi masakit yung tiyan. So feel ko it's something na nakain namin. As in, tubig-tubig siya, tapos malabnaw. Alam niyo yung lugaw, ganun. Just, joke lang. Okay, so, kain tayo. Feel ko na food poison ba yan? Feel ko na food poison ako. Kasi nung nakaraan, nung nag-film kami ng mga TikToks, yung naka-red ako, sobrang sakit ng tiyan ko noon, pero nag-push through pa rin ako. Pero masakit yung tiyan ko noon, as in, kung may makikita kayong video dito, as in, ano yung tiyan ko. Nag-alboroto siya. Alboroto. Tapos yung nilalabas ko talaga, ano siya, kung baka kulang na lang, maging lugaw na eh. Hindi. Huwag lugaw yung word. Ay, sorry. Okay. Kakain na tayo ng nyoging. Hydrate and Buscopan. Yeah. I'm drinking medicine na. I have loperamide. I have... Do you know what this is? This helps you. And I also have Yakult. We need probiotics, yes. And a lot of water. Yes, nag-ano ako ng Ersiflora. Over naman sa pagkain ng saging, kala mo talaga magiging... Ayun siya guys. Nung nag-film kami ng TikTok, ganyan ako. Na para bang taing-tain na rin siya. Na para bang natatain na siya. TMI daw be. Sorry guys. Tapos tignan mo to si Enzo. Inaano ako. Baka siya may dahilan. Kasi tignan mo, binabarang niya ako guys. Oh. Barang ka, barang kate, barang ka, barang ka, barang kate, barang ka, barang kate. Sinasabi siya ng may jowa. Okay, sasagutin po natin yan sa vlog. Abangan nyo po yung mga future vlogs po namin. Kasi, ano yan eh. Doon nyo malalaman yung mga sagot ng mga ng mga vision, ganyan. Tapos kung gusto nyo magtanong, yung mga tanong na yung mai-issue talaga. Sendan nyo kami ng mga tanong na ganun. Yung talagang sisikat yung headline, gano'n. Yung pang clickbait ba, gano'n. My favorite song from Vision is KNT. Thank you po. Vision is one of my favorite
P-pop groups. Thank you po. Korap ka raw, Chua. Paano ako naging korap? Wala nga akong pera. Ano yun? Ako nagbabayad ako ng tax. Saan napupunta yung tax ko? Yung ano, sayaw ako ng sayaw. Diba? Kanta ako ng kanta. Tapos yung mga tax na binabayaran ko napupunta dun sa mga sa mga bag ng mga nepo keme. Nagkakal. Nepopotamus daw. Diba? Yung nagpapakahirap tayo magtrabaho, ganyan. Nagpapakahirap tayo yung magpagod ba? Siyempre lahat ng pagod natin, diba? As Filipino citizens, natin, parang isa sa mga thank you, Achi! Isa sa mga responsibility natin ay magkaroon ng ambag para sa bansa, which is yung sa tax natin. But if hindi nagagamit ng mabuti yung tax and ninanakaw siya, what the heck? Kaya tama na, dapat hindi namamatay yung issue na yan. Dapat hindi lang ibig sabihin na nagkaroon ng rally last Sunday, mawawala na agad lahat ng mga issues. Dapat hanggang 2028 sa election, alam pa rin natin, aware pa rin tayo na ganito yung nangyayari. Para magtanda rin tayo. Para may pagbabago, diba? Aware naman sa ano mo talaga eh. Para bang by the wind of the sea, like a stream from a skybird, halfway through the road. Thank you, Dave. Nakirali ka ba? Nakirali ako. Ganto. Char. Hindi po ako pumunta ng rally, pero sa mga susunod na rally, punta ako. Ano fave track mo sa roller coaster? Kahel na Langit po. And Nangungulila. Sabi ni Lay, bakla para sa bayan. O, anong gagawin? Anong mali dun? Anong mali sa bakla para sa bayan? Nyik-nyak. Friends, natatairin ako. Lahat ata tayo, B. Lahat ata tayo nagtatai ngayon. Tara, hakaw. Hindi ako makakain. Guys, ilang days na akong hindi maayos yung pagkain kasi nga masakit yung tiyan ko. Na para bang sakit ng tiyan ko. Sakit ng tiyan ko. Like a ship known from its mooring by a wind of the sea. November 21. Ano ba huli niyong kinain? Hindi ko nga alam, hindi na namin matrack kung ano. Pero I think ano siya, something na kinain namin sa like seafood or anything. Hindi ko alam. Baka. Pero hindi naman siya yung sobrang lala. Maano lang siya. It's uncomfortable. Pero bearable naman siya. I miss seafood bowl. Libre mo ako, Jing.
Ano daw lip care ko? Charis. Hoy, Jing, libre mo ako. Wala na po kaming pera. Nakuha na ng mga corrupt official. Oy. Naka-live ka na naman. Why di umalis ka dito? Charis, joke lang. Yes, I'm live again. Are you gonna loud? Myrus. Hello po, Myrus. Fave snack ko. Fave snack ko talaga is Hakaw. Like it's my all-time favorite, I think. Thank you, Myrus. Hello po. Ibaba ang presyo ng ticket. True. Ano, ibaba ang presyo ng ticket concert. Kala ko sa K-pop. Sa P-pop, guys, wala na nga kaming budget. Bababaan nyo pa yung mga ticket namin. Baka naman. Guys, wala na nga po kaming wala na nga po kaming pera pang MV, wala na po kaming pera pang mga mga content. Tapos, bababaan pa yung ticket. Wag. Sorry, sabi niya. Are you gonna laugh? Ano yung hakaw? Hindi niyo alam yung hakaw? You guys, yuck! Hindi alam yung hakaw. Char, ito yung hakaw, guys. I'm gonna show you. I'm gonna show you guys what a hakaw is. So come with me and get ready with me with the hakaw. Yes. I'm gonna show you what a hakaw is. Jacqueline Jose. Ayan. Okay. Hakaw is this one. Hakaw dumplings. Welcome to episode 8 of Hargo. the series where Hakaw. we'll be making another dim sum classic, Hagao. To get started, salt peeled and deveined shrimp and rinse it under cold water for 10 minutes and chop it up. Add the shrimp along with salt, sugar. Welcome to episode 8 of the dumpling series. Basta ganun siya, guys. Hakaw. Ayan, hakaw. Where we'll be iPad kid yan siya. Yes, I am. I am an iPad kid. It's my iPad. It's me and my iPad against the world. Like, mawala na lahat ng tao sa paligid ko. Wag lang yung iPad ko. Over yun siya. Cordis fan. Yes, I am a Cordis fan. Naglalaro ka ng Block Blast? No. Meron ba ako? Oh, yes, meron ako dito. Malapit na birthday ko. Yes, malapit na birthday ko. Regaluhan niyo naman ako ng iPhone 17 Pro Max. Charis. good. Guys, naglalaro lang ako Oh. Natalo siya. Natalo. Hakaw lang fave mo. Favorite ko rin ang siomai. Pero the pork shrimp one. Japanese siomai is okay, but I don't usually eat Japanese siomai. Pork siomai. Specifically yung sa Master Siomai. Master Siomai? No, Siomai House. Tapos, saan pa ba? Mas masarap po hakaw. True. Oh. Hala, meron ng bago. Galing. Yung mga bago na sa Block Blast, guys, oh. Yung mga ganito. Oh.
Fave song of Cortis. Siguro pinaka-fave song ko ng Cortis right now is Joyride. Yun yung pinapakinggan ko ngayon. Do you guys know Joyride? Score reveal. Hindi to guys, ano to, ibang challenge to. Yung ko yung nilalagay sa tenga. Hindi yun, ikaw yun. Ano talaga eh. Sana may viral ano daw? Sana may viral vid ka mag-leak. Tarantad. Sira ulo. Anong viral vid na mag-leak? Hindi ako nagpi-film ng ng sira ulo. Wala, mga, wala ka. Sana all baliw. Ano yan? Anong manifestation yan? Na para bang, ano kaya yun? Kuya Franz, miss you. Pinsan ni Kuya Samuel. Hi, Christopher. Bias ka sa Cortis. Konho. Sa kutkutin. Ano yung kutkutin? Di ba kutkutin yung kinakamot? Yun, di ba? Kutkutin? Ano yun? Finger food. Finger food. Siguro ang fave kong finger food ay green peas. Or alam niyo yung manina, yung pinapakuluan, yung nilagang mani ba tawag doon? Tapos yung may pa siya, yung gagawin ni Macho. Alam niyo ba yun? Tapos mainit siya, tapos malasa yung loob, medyo basa. Yun yung gusto ko, yung medyo basang mani na mainit. At malasa na mani. Yung may medyo basa, medyo na nagtutulo. Yung violet. Oo, yung violet. Noted sa basang mani. Guys, this week abangan nyo. Marami po kaming... may gagawin kami this week. And feel ko magugulat kayo. Na para bang birthday mo November 13, ako November 14. So magkasunod. Naiyak ako sa tabi-tabi bar niya, sana magkaroon ng part 3. Wait. Hello, Kyle! Oh my gosh, nandiyan pala si Kyle. Nandiyan pala si Kyle eh. Ito guys. May papakita ko sa inyo. Jangan sare pamse. Wait lang guys Saan na yun?
Thank you, Kyle! Nanonood ka ba ng Drag Race? Hindi masyado. Like, mga clips lang. Nakikita ko sa online, sa TikTok. Yan na siya, sabi ni Jing. Si Jing ayaw magbagsak ko. Na para bang... Mission. Tare ka masare, pamse. Chare, alde. Chichalare. Ooh. Ay! Ano nangyari? Bakit ito? Comeback na maraming Ano ito? Again, high school na ako. Ako 70, 80. Ako 200. Ako ganun. 30. Sabi kayo. Mayaman talaga siya. Ako high school na ako. Ay... Hoy po. Mag-review para sa exam XX. Saywin mo nga yung Jelios. Over naman sa Ask. Bay na Chua, may gagawin pa ako. Wag na, dito ka na lang. Char. Ano ba gusto mo? Gusto ko hat, tsaka mustache. Agree ka po ba na those corrupt contractors should be penalized by death penalty? Ako, naniniwala ako na everyone na hindi fair, unjust, na hindi sumusunod sa mga patakaran or like gumagawa ng kasalanan towards the people. Thank you, Edwin. And nagkakaroon ng, the effect, yung actions na nagkakaroon ng effect sa lipunan natin sa bansa. So I feel like kahit yung act na yun, dapat pinaparusahan yun. And kung anong punishable by law, I think it should be, dapat panagutan nila yung mga kasalanan. Okay? Thank you, Edwin. Grabe naman si Edwin. Nabarabang. Ilabas mo yung vid namin, yung sa Vive. Yung sa salamin. Wait. Parang kung masari, pamse. Hindi ko alam kung giving ba yung lighting ko ngayon eh. Sige. Ilabas ko ba? Wala, nasa phone ko kasi so hindi ko siya malalabas. Yung phone ko kasi ginagamit ko ngayon pang live. Okay, ito na lang. Meron na kayo itatanong sa inyo. So, anong thoughts nyo sa mga... Kunwari, di ba, may trauma ka. Okay, ito this is a problem of a friend of mine. And actually, hindi ko alam kung ano yung... Hindi ko alam kung ano yung i-advise. So, the problem is... Okay, so this friend of mine is vocal about, hindi main vocal is vocal about the things na nagpapatrigger sa kanya, yung mga trauma niya, ganyan. And parang, like yung mga tao na nagpapatrigger sa kanya, parang, this person is very vocal when it comes to it, towards his friend.
So, meron siyang friend, so, best friend. So, yung best friend na to, alam na aware siya sa mga triggers and traumas and everything. Even the people who are, I think you Jing. Even the people, oh my God, Jing! Jing! Thank you, Jing. Even the people na nagpapatrigger dito sa person na to, kilala nung best friend niya. And yet, this person, this best friend, is still hanging out with the people na nagpapatrigger dun sa friend niya. So, is it wrong? Pero here's the catch. Meron friendship talaga yung mga tao. Merong friendship yung best friend niya tsaka yung mga taong nagpapatrigger dun sa kanya prior dun sa nangyaring problem. Do you think that yung loyalty ni best friend is being compromised dahil kinikip niya yung mga friends na nagpapatrigger sa best friend niya? Or it's a matter of hindi naman niya problema yun, so dapat unbothered siya dun? Gets ba? Nagigets niyo ba? Hindi ko kasi alam yung ipapayo ko. Pero nagigets niyo? Okay. So, ano yung pwedeng sabihin or pwedeng i-advise for that? Ang hirap, no? Sabi ni Audrey, for me, mali yung best friend. Bakit mali yung best friend? Meron naman silang prior friendship before nangyari yung mga triggers and traumas. Pero kasi, diba, when you're a best friend, you would understand and you would give, and you would be gentle to that friend. Right? Malay mo, important din yung mga tao na nagpapatrigger dun sa friend niya. Diba? So, ano gagawin natin? As long as wala siyang inisnitch, hindi niya yun well, it's up to the best friend yung makikinig sa advice. Mahirap kasi kapag may FOMO. Gets. As for the friend, parang nakaka-off na magkwento knowing na close pa din yung yeah, gets. For me, wala namang nangyayari, ginagawang hindi maganda. Siguro reassurance na lang from BFF. That's also nice. That's a nice mindset. Kung walang issue away sa best friend dun sa mga taong triggers ng friend mo, walang mali dun. Sabi ni RC. Nakaka-off magkwento, taas guard malala. Okay, so ang nakikita ko sa mga questions ng mga tao, mga answers sa mga tao is may iba na nagsasabi na nagkakaroon sila ng trust issues, nagkakaroon sila ng parang uncomfortable moments na mag-share, gets. Okay, yeah, that's valid. Diba? Pero, okay na po. Pero sinasabi din ng iba na it's fine as long as wala namang diba? Like, tawag dito, pagtataksil na ginagawa, right? Basta wag mag-snitch. Yeah. Gets. Jing, ba't magubabay si Jing, lo? Magubabay. Is that best friend is the, ano daw?
Kuya, ang daming homophobic sa mundo. Wala eh, hindi natin... Paano ba siya natitrigger? It's a matter of catch and release, sabi niya. Paano ba siya natitrigger? Okay. So, siguro, yung problem niya is, nafe-feel niya na natitake advantage siya, ganun. Or, parang nagagamit, ganun. Lip gloss reveal daw. Naging psych session na pala. Oo, ano to, actually, kapag nagla-live ako, nagkakaroon kami dito ng ng deep talks, tapos may kami, nagte-therapy. Psychology major ka ba? Hindi eh, film ako eh. Kung hirap si friend, hirap din si friend. Kasi syempre siya yung naiipit sa gitna. Oh, yeah, that's right. Gets. So, anong gagawin? Boundaries na lang din talaga. Mala Tony Talks ang atake. Mataman Tony Talks. As best friends, they have to be honest about each other's feelings. Oh. Right. And read the room. Gets. Okay. O baka meron pa kayo mga problema like hindi lang sa romance, hindi lang sa relationships, pwede rin sa mga friends nyo, ganyan. Magtanong lang kayo. Ang complicated ng situation. Totoo, di ba meron ganyan talaga eh. Like sa buhay, hindi natin may iwasan yung mga ganyang mga situations. Ang mukha mo si Kyrie. Sino si Kyrie? Ang MLBB? Mobile Legends? Sino ton? Kyrie? Tingnan ko nga kapag to. Ah. Oh. Okay. I know from experience that it's very possible to set boundaries without compromising the friendship. Oh, okay. Question. Ito na, next question natin is, paano if sa iba ginawa niya freely yung ina-ask mo, pero pag ikaw nag-ask, daming dahilan? Ano, what do you mean? Ano if sa iba ginagawa niya freely yung ina-ask mo, pero pag ikaw nag-ask, daming dahilan? Oh, okay, gets. Okay. Oh, actually, feel ko na pagdaanan ko rin yan. Na you're just asking for something. And you keep on asking for something, tapos hindi maibigay ng person na yon. Pero kapag ibang tao, nabibigay niya ng sobrang dali. Gets. Oh. Actually, dito mag-start yung pagka-question mo sa sarili mo na hindi ba ako worth it? Hindi, parang, am I not enough to be, parang mabigyan ng effort? Hindi ba ako enough para bigyan ng something? Or bakit ang hirap sa akin gawin yung mga bagay na madaling gawin sa iba? Ganon. And hindi lang to nangyayari sa mga romantic relationships. And isa lang yung meaning niyan. Siguro, the reality is, ibig sabihin, kung may mga bagay na hindi siya nagagawa sa'yo at hindi siya nagagawa sa'yo at nagagawa niya sa iba, ibig sabihin, you're not a priority. Ibig sabihin, hindi ka niya kinoconsider na, parang,
he or she would do everything for you. 'Di ba? Kasi kung nagagawa niya sa iba, 'di ba? Kung nagagawa niya sa iba, ibig sabihin, pwede niyang magawa sa'yo. It's a matter of choice. Kung choice niya is not to do it for you, but it's just easy doing it for others, ibig sabihin, you're not just that important. Hindi ka ganun ka-importante. Sabi ni Mads, all I ask naman is to be treated as a close friend, pero ayun, I feel like I have to beg for his time. Ayun. Meron talaga mga tao na hindi natin kapantay yung emotional intelligence, or nahihirapan sila intindihin yung mga needs, or like yung kung ano lang yung sana na ma-reciprocate. You know, parang sana ma-reciprocate lang yung effort. May mga ganun tao talaga. And siguro ang pinaka smart na move na gawin doon is to protect your peace. If yung mga tao na yun hindi nabibigay sa'yo kung ano yung kailangan mo, even if it's the bare minimum, move on. I mean, naniniwala kasi ako na wag mong sayangin yung oras mo sa mga taong hindi ka naman nakikita. Diba? Parang huwag mong sayangin yung oras mo na ipagpilitan yung sarili mo sa taong hindi ka nakikita. Diba? Pero, if may mga bagay ka na nagagawa na mabuti towards this person, you don't have to regret it. Because if you're being nice, if you're being kind to those people, ibig sabihin, you're genuine. And walang makakabash nun against you. Walang makakagamit nun against you. Because you were being genuine, you were being kind, your heart is pure. So yun. So I feel like you need to set boundaries and protect your peace. And give your energy, yung energy na binibigay mo to this person, to yourself. You both know this person pala, friends din ata kayo. Sino yan? Sino yan? Kuya, patingin ng paa mo. Wag! Oh. Diba? Like, gets ba? Redirect your energy. Kasi, naniniwala din ako na yung universe natin is driven by energy. If itong tao na to hindi nag-e-effort to like reciprocate yung mga efforts mo, ang mangyayari niyan, you're just gonna be drained. Na parang vampire. Isipin nyo, vampire. Isa siyang vampire na uubusin yung dugo mo. Ganon. Vampire, right? Ganon. And yun nga, diba? If it's already draining, sabi ni Nix, if it's already draining, leave. Kung nade-drain ka sa mga ibang tao, be it friends, relationship, always choose your peace. Always choose what's best for you. Hindi mo kailangan magtiis para lang makita yung worth mo, para lang maramdaman mo na nabavalidate ka ng ibang tao. Because ang pinaka-importanting validation ay manggagaling sa'yo, sa sarili mo. And kapag secured ka na sa sarili mo, you don't need anyone's validation.
Grabe naman, ginawa niyo talaga akong ano ba guys. Ginawa niyo akong psychiatrist. Charis. Thank you means a lot. Anytime, Mats. France, thoughts mo sa lack of effort daw in speaking up ng ilang P-pop idols regarding national issues. Ako may iba't ibang way kasi tayo like to speak up about important things. Okay? And vision is always parang choice namin to speak up about these things because it's important. And before kami maging K-pop idol, Filipinos kami. And lahat ng problema ng bansa ay pagdadaanan namin. So if we choose to parang not speak about it or just, be nonchalant about it, di ba? Parang, anong gagawin namin sa platform namin? May platform kami. So why not use the platform? If it's gonna make a change, or if it's going to reach people na like kunwari, yung audience namin, iba't iba kami yung audience kasi per member. So, if yung audience namin, iba't iba kaming nare-reach, so we'll use a platform. Platform. Para may awareness. Para may change. Diba? Kasi, hindi naman para sa amin yun eh. Para sa ating lahat. Okay. If that's the case, pencil case. Ano yung red ribbon na yan? Wala na, kuha ko lang siya somewhere. May tao sa likod mo. Sige! Huh? Sabi ni Vel, mag-work ba sa Scorpio ang online communication relationship only or more on in-person type kayo? Okay, hindi naman siya na-normalize ako or parang nag-stereotype ako. But Scorpios, not all, but most of the Scorpios I know are loyal. So, pag nagkaroon ng like relationship online lang, I feel like in my perspective, I feel like mag-work yun. And magfo-focus siya sa'yo. Ganon. Kasi ganon ako, like, kunwari, like, over na sa explain. Kasi kapag before I was in a relationship, I always make time. And I usually put all my time and effort for this person. Parang gusto ko kasama yung tao na yun sa day ko. Nasasabi ko lahat naman nangyayari, gano'n. So kahit online pa yan, di ba? Sana all loyal. Oo naman, dapat guys, pag pumapasa kayo sa isang relasyon, dapat loyal kayo. Mag-tarot card. Wag. Hindi po ako marunong mag-tarot. Baka sapian po ako. Oh my gosh, should I cut ties with my family relatives who support corrupt leaders? Oh my gosh.
Okay. So, siguro ang personal opinion ko dyan is if you have a belief, iba yung political stance mo sa ibang family mo, sa ibang family members mo, dapat hindi ka maapektuhan nung nila, like political stance nila. If may pinanghahawakan ka and you think that it's right, mo yun, parang isa puso mo yun. And mahirap kasi pag magka-cut ties ka sa family relatives mo. Kasi at the end of the day, that's family. And may mga times na magkikita talaga kayo. But siguro limit. Kung maapektuhan yung relationship just because of a political stance, try to convince them. Gonna educate. And kapag sarado pa rin yung isip, you did your part. Just keep on educating people. Huwag kayong mapagod na to educate people. Do you believe in girl best friend while in a relationship? Okay lang. As long as may boundaries. Pero kapag may mga shady things na nangyayari, katulad ng kunwari nakikitulog sa bahay ng best friend, ganun, or natutulog sa bahay ng jowa nyo, parang that's something to be, to be bothered about. And dapat isa-set nyo talaga yung boundaries na, okay, lang yan dapat friends lang kayo, ganyan, friends. And yung friends na yan, dapat may boundaries yan. Kasi, what? Call signs, couple rings, meeting during late nights. Ako, that's shady AF. I mean, huwag niyo i-tolerate ng ganyan. If na-call out mo na yung mga ganyang behavior and wala pa rin nagbabago, know when to walk away. Okay? Because it will constantly cost your peace. Huwag kayong magtiis sa ganong situation na ikakabaliw nyo lang. I mean, mahirap yan. Mahirap talaga if there's an attachment and you are tawag doon, trauma bond. Alam niyo ba yung trauma bond? Yung hindi ka makawala kasi na-condition yung mind mo na sobrang attached ka dun sa person na yon. Ang hirap nun. Pero you try your best. Kasi it all goes down. It all ends up by knowing your worth. Knowing kung ano yung deserve mo. And having peace. What is communication? Grabe naman, ako English teacher. Communication is a way of... Nakalive daw si Axel. Sino kasama ni Axel? Totoo ba? Hindi naman daw eh. Ha?
Advice po sa friend kong nawawala na ng time kasi busy sa boyfriend. Ako, hayaan nyo muna yung mga friend yung nabibusy sa relasyon nila. Kasi matatapos din naman yan, babalik din sa inyo yan kapag na-broken yan. Pero wag nyo siya i-judge. Joke lang. Malay nyo kasi, diba, matagal na siya hindi nagkakajowa. So, kapag umiyak, tsaka nyo i-banding. But what if you're already married? Will you still walk away? Of course. I mean, marriage is a huge thing. But kapag na-disrupt pa rin yung peace mo, that's emotional abuse. If na-communicate mo sa mga tao, na-communicate mo sa partner mo na ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan. Kasi relationship works both ways. Kung walang pagmi-meet sa gitna, it's gonna drain you. It's gonna be emotional abuse. Ano pa na mag-move on sa 25-21? Ano yun? Join ka sa live ni Axel second account. Totoo ba? Ano bang second account niya? Hindi ko naman alam second account niya eh. Cats or dogs? Dogs. Kaya ba mahilig sa psychology kasi gusto mo rin maintindihan ka as much as sa pag-intindi mo sa kanila? Ako, hindi ako nag-study ng psychology. Like, I only read a lot of, like, mga articles, mga explanations, because I want to understand kung ano yung mga nafe-feel ko, ano yung mga napagdadaanan ko, ano yung mga bagay na nagpapatrigger sa akin, yung mga ganon. So, if you have a better understanding of those things, sometimes, if naintindihan mo siya, you know what to do next, and you know how to regulate yourself. Kasi if hindi mo alam kung anong gagawin mo, kunwari kapag natatrigger ka or nagkakaroon ka ng anxiety attack, clueless ka sa mga next steps na gagawin mo. Which is a bit, kaya may mga tao na parang sobrang nadadown, sobrang nade-depressed. Because at first, they don't understand what they're feeling. And I know it's hard. I know, sobrang bigat ng mga bagay na pwedeng mangyari sa isang buhay. But, there's always going to be a choice. There's always going to be light. There's always going to be, something better na mangyayari. It's not always darkness. Diba? Kasi diba sa buhay, sa isang araw, there's light and there's dark. There's day, there's night. There are sunny days, there are rainy days. It's not always dark. It's not always black. Hindi ko si Axel, hindi ko alam guys. Sorry, wala siya. Hindi ko siya mahanap. Wala hindi ko naman siya mahanap eh.
Ito, 93. O, sige, ano natin. In your sunshine of Ringo. Thank you po. Invite. Hindi ako makarelate sa topic. Suntukan na lang. Okay lang yan. Mas okay hindi ka nakaka-relate kasi sobrang nakaka-stress yung mga pinag-uusapan namin. Pero syempre, di ba? We choose to be better. To be better. Hindi niya ina-accept, guys. Oo. Ay. Ano nga sa'yo? Ba't ka naka-whitewash? Hindi ako naka-whitewash. Miss na kita. Alam mo ba, maganda yung bago naming kanta. Yung sa amin dun maganda. Ayaw patalo. Alin yung ako? Guys, alam mo kung bakit maganda? Kasi si Kuya Franz at si Kuya JC yung nagsulat. Huwag na lang. Pakinggan mo yun. Guys, ano? Pakinggan mo. Parinig. Parinig? Ayoko, joke lang. Joke lang, Ben. Face off kayo, dali. Di nanalo agad ako kung mukha lang. Namiss kita. Nag-a-advise ako sa kanila. O, advisean mo din ako. O, anong problema mo? I feel like, may mga panahon na gusto kong magsumbong sa'yo. Lalo na kung Oo, pagod na ako. Sige, Maki. Because, to be honest, guys, I've been feeling so down lately because sobrang, ganun. Alam mo na yun. Love you guys. Si Kuya Drake nag-comment. Sabi kasi si Axel kasi yung pinagdadaanan siya ngayon. Mercury retrograde daw. Alam mo ba, Mercury. guys, ng Friday? Share ko lang, guys, ng Friday, sobrang malas ko. Ng umaga, natapon yung juice ko. Tapos ng afternoon, I was checking my makeup. Tapos nabasag yung makeup ko, yung Charlotte. Guys, look. Pangalawa pa lang yun. Ang tugon natin ay deserve. Tapos yung pangatlo, nalaglag yung iPad ko na bago. Tapos pang-apat, natalsikan ako ng chocolate. This all happened in 5 days. In 5 hours. Tapos ng pang-5, pauwi na ako. Tapos nalagpasan ni Kuya Driver yun Valenzuela exit. Napunta kami sa Bulacan. Tapos pang-6, guys, nabasa ko ulit akong makeup. I was like, what the hell? Ganun. Yun lang, share ka lang. So, anong masasabi mo kung bakit sobrang malas ko sa lahat? Okay, so feel ko may nang babarang sa'yo. Feel ko may nang i-evil eye sa'yo. At hindi malabo si Jing yun. Actually, hindi. Siyempre, may mga bad days talaga tayo. And sometimes, ang kailangan lang natin gawin to remove all the negative thoughts. Kasi yun nagpapa-amplify nung mga bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Paano kung 1 week na akong ganito? Siguro, ilibre mo ko. Ganon. Umuulan miss na kita. Miss you too. May nag-comment dito. Sabi, Ayoko basahin. bakit? Mag-prank call ulit tayo? Ay, ayoko na. Two chop. Ha? Nadoy two chop kilo. Ba't may pasa? Oo nga, may pasa ako sa arms ko. Yung arm ko. Yung kung bakit. Ba't ka tumatawa?
Prank call daw natin. Sino? G22. Ah, baka busy sila. Busy yan, busy sila. Madami silang, madami silang shows. Sino ba pwede? Si ate... Ate Jazz. Ate Jazz? Tinawagan. Ayoko, ano yun? Ayoko, English. English yun. Si Ate Zef. Yun, Si Kuya Patrick. Si Kuya Patrick, tawagan mo. Ayoko. Busy din yun eh. Magka-finals na kasi Stars on the Floor. Oh, wala tayo si Ate Bettina daw. Ha? Ate Bettina daw. Ano? Si Kuya Enzo, prank call natin. Enzo? Wag na yun. Si Drake daw, prank call natin siya. Sige. Ano ba si Enzo? Ano si Enzo ngayon? Alam mo kung saan si Enzo ngayon? Sa kondo niya. Eh? Hindi siya sumasagot sa akin. Guys, ganyan yung ugali ng mga ng idol nyo. Hindi sumasagot. Tapos, Naman. hindi siya sumasagot sa akin, oh. Tingnan mo. Ito yung last ko. Ano sa Oh, ano nakalagay? Ay, hindi nanonood siya ng live kanina nang nagla-live ako. Raulo yan. Baka nagsasawa na siya sa'yo. Wag na lang. Okay. Ika-cut off ko na siya. Si Kuya JC. Kuya Ash. Ha? Busy yan. Hindi mo Prank ko na. nagre-reply. Hindi mo nagre-reply yung mga yan. Tayo na lang, prank call mo ako. Kunyari, di ko alam. Sige. Ito na. Hello, Axel. Oh, bakit? Axel, nag-PT kasi ako kagabi. PT? Hmm. Nung si Tess? Oo. Oh, tapos? Tapos, chinag ko lang naman kasi nakakaramdam ako ng sakit ng tiyan, gano'n. Oh. Tapos? Tapos pagka-test ko, nakita ko agad yung result. Ano nakuha mo result? Ang taba ko? Ano nakuha mo result? Ay, pagkakita ko sa result, nagtatay pala ako. Hala. Paano yan? Yamin lang. It's a prank. It's a prank. End call na lang. Ayun na lang. Ba't ka tumatawa? May brown daw sa PT. Oh. Saan? May igit na pala. Ano yung igit? Igiters, yung mga fans ni Igiters. Sophie. Well, Ba't ka nag-live? guys, kasi pag alam niyo yun, yung pag malungkot ka, yung mas gugustuhin mong may kausap kesa malungkot. True. Hindi. Ayun, Kami guys. Ikaw, ba't ka nag-live? Kasi sabi nila. Totoo? Sabi nila. Kung nagla-live ko ba dapat nakasando? Na food poison daw si Enzo. Sabi ni Nino, sino sabi? Magiging gaya. Yung Enzo mismo. Saan nagsabi? Saan siya sinabi yan? Sa IG broadcast daw. Ah, totoo? Uy, eme naman yan. Actually, same kami. Sabay kami nagkaroon ng something. Sa chan. Hindi ba kami nakain kayo? Oo nga eh. Pero di siya nagre-reply ah. Pwede bang replyan niyo siya dun sa broadcast channel siya na mag-reply siya sa akin? Thank you, Jing! Ala, dito si ano? Si? Si? Nandito si ano? If that's the case,
Pencil case. Nandito na si Kyla. Hello, Kyla. Sobrang idol ko yun si Kyla. End na natin. Uy, Joke lang po. siya yung nag-umpisa ng ganun, no? Yung Billie Eilish. Plastikan na naman with me, sabi ni Kyla. Kyla, miss you so much. Di ate Kyla, ayaw mo na kami makita. Parang di ka nagpapakita sa amin. Kasi, nag-heal daw muna siya. Nag-heal? Taba ako ngayon. Miss you, damay ko na yan si Axel para wala masabi, sabi ni Kyla. Thank you. Ako lang. Kanina ka pala live. Sabi ko naman yun. About an hour ago. Ah, really? Ako, ngayon. Gusto ko na nga mag-end eh. Huh? Ganun ka mo mag-live? Oo. Actually, nagpapaano sila sa akin. Ginagawa nila akong psychiatrist. Nagpapa-advise sila sa mga bagay-bagay. Saan ayaw niyo magpa-advise? Paano ka mag-a-advise ba? Hindi mo nga ma-apply sa sarili mo yung mga ina-advise mo eh. Ay, goddammit. Uy, grabe ka sa akin. Ay, kumuha ko si ano dito. Si Axel. Na. Sabi ni Jingyo ko, sabi niya ayaw daw pa-advise sa'yo. Okay. Grabe kayo sa akin. Ang mukha ni Axel si Darren. Ano kanta niya? Wala na bang... Ano yan? Wala naman sandali. Wala naman nanandali. Yung luma. In love na ako. In love na sa'yo. Sana malaman mo. Ang damdamin ko. Pag nakita mo, shh ka na lang. Ay! Ano daw? Vocal tips na lang daw. Oh, wala. Ayun si Kuya Fran. Hindi ako marunong mag-advise. Guys, pag nagvo-vocal, naniniwala ba kayo sa kapag uminom kayo ng tubig, masama sa boses yun? Hindi ba baliktad? Hindi daw, hindi. No. Ha? Basta hindi malamig, ha? Alam niyo Kasi guys, malamig na tubig, diba singer? Kunwari, singer. Tapos, po sa ay. kapag kakanta, bawal na malamig ang tubig. Kapag pagod yung boses, bawal malamig. Naniniwala kayo doon? Hindi. Cold water after singing. Actually, guys, Ikaw ba? hindi naman daw yung totoo. Sabi ni na Kuya Jason, sabi ni na Ate Yeng, hindi daw yung totoo. Like, kahit nga si Regine Velasquez, uminom na malamig na tubig after kumante. Actually, sabi sa akin ni Ariana. Ariana, Ariana Venti. Ano daw? Ganun. Sabi niya, depende daw talaga yun sa tao. Jinggoy Buto Mesa doon yun. Hoy! Uy guys, hindi ko alam ibig sabihin nun. Guys, god damn it, stop commenting. Karantado! Uy, hindi ko alam ibig sabihin nun. Bahala ka Guys, huwag kayo mag-comment. Bahala ka na makancel. Anong mali? Anong mali? Anong mali? Kung ano? Diba? Magbanggit Guys, ka ng pangalan. Nagbanggit ka ng pangalan. Oh, may nag-comment kasi, binasa ko lang.
At ang binanggit mo ang pangalan, mataas ang posisyon ha. Gusto ko yung ganun eh. Gusto yung nag-ano ka eh. Anyway, O pag nawala ako, alam niyo na. Hindi. O ano, meron kong mataas posisyon. wala ka. Wala. Guys, joke. Alam niyo. And live Axel ka. Si Axel. Hindi ba may sayo yun? Sandali! Ano ibig sabihin ng bot? Shh! Tama na! Shh! Stop chanting. Guys, I'm so happy with my purchase. Boo! Okay, anong first impression ko kay Axel? First impression ko kay Axel nung una ko siyang nakita, sobrang Ako din, toto not just yun. Nakikita ko na siya sa online, like lumalabas siya sa FYP ko, tapos nagpapakit siya, gano'n. Tapos, ang una kong sinabi kay Axel, ang tatandaan ko unang sinabi ko kay Axel, sabi ko, "Hoy, collab tayo, sikat ka, di ba?" Sabi ko gano'n. Tama, yun ba yung sabi ko? Di pa kami close noon, pinapakilala kasi na maaga ako sa training. So, Oo. pinasok ako ni Mami Tin sa office. Hi po, Vision. Ito pala yung Vision. Ganun. Tapos sabi sa akin ni Kuya Friends, "Uy, di ba ikaw yung sikat sa TikTok? Tara, TikTok tayo." Sabi sa akin. Sobrang di ba, cloud chase. Cloud chase. Ano yun, ang tawag yun? Before that, may nakakatawang nangyari kasi kuwento ko na din. Kasi parang naghihintay ako sa trading, mga 3 ata yun. Tapos, may nakita kong mga grupo na naglalakad. Sabi, uy, mga ano to, P-pop, gano'n. Pero di ko pa kayo gano'n kakakilala. Tapos nakaupo kami ni Kuya Ash. Okay yun. Apat lang kayo, wala si Kuya Sam. So, nakaupo kami ni Kuya Ash dun sa 202. Ay, 202. Basta dun sa isang office. Tapos sabi ko, uy, di ba yun yung Dixon? Dixon. Sabi ko. Tapos, sabi niya, shh. Alam niyo kung ba't siya nag-shh? Kasi, nasa likod lang pala namin si Kuya Sam nakahiga. Nakahiya. Teka lang. Dixon tawag ko sa inyo. Pero yun yung sabi ko talaga kay Axel. Sabi ko, tara collab tayo. Di ba sikat ka sa TikTok? TikTok tayo. Pero hindi ka Totoo, sabi niya. nag-TikTok noon. Hindi kami nag-TikTok noon. Oo, tinawanan lang kita. Tapos pinanood namin Paano sila tayo naging close? pinanood namin sila mag-audition. Tapos ang sineo nila noon ay "We're pumping up, oh my God, Yak, 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 yak. Tapos ang liliit pa nila noon, guys, hindi pa sila sumasagot, hindi pa sila nang babastos, ganon. Kumbaga, may galang pa sila. Ngayon wala na silang galang talaga. Oh. Paano tayo naging close daw? Paano ba tayo naging close? I feel like, di ba masyado akong napalapit sa inyo after nun. Tapos, may one time, nagbida-bida ako. Sabi ko, ganito nyo kantahin to. Parang Halma ata yung pinapakanta sa inyo. Tapos, nagsasuggest ako sa inyo ng mga techniques, ganyan. Ako, kailangan mong i-control yung voice mo, ganyan. Ikaw, since limited yung range mo, you need to work your way dun sa kung ano lang yung kaya mo. But at the same time, you need to learn this, ganyan. Basta mga ganyan mga techniques. Tapos after nun, nung nagkaroon sila ng vocal coach, sabi nila kay Mami Tin, "Mami Tin, mas gusto po namin si Kuya Franz magturo." Diba? Oo, totoo. Yan. Sabi niya mo, "Parang mas gusto po namin na yun." Kasi hindi ko sila pinapagalitan. Yung Sure. Hindi, kaya ka namin gusto maging vocal, teacher. Kasi, kapag iba yung vocal coach, parang it's always, they say the good things about what we're doing. Parang hindi kami ganun ka nakikriticize.
Ah. sasabihan. Parang, hindi naman sa inaano namin mga coach, yung magagaling silang lahat. Parang, they made us, more capable of singing. Pero pag ikaw, parang, you give us other directions. Kunyari, ganun, may pwedeng kantahin. Tapos, pwede mo sa amin sabihin na, uy, pwede mo siya kantahin in a falsetto, chest voice. Tapos, tinuturuan mo kami sa iba. Hindi, Ganun. siguro Parang kaya- ang hinahanap nyo nung time na yon is kasi minsan kapag nagkikritik ako or nagbibigay ako ng mga directions, mas ako, parang straight to the point. Sabi ko, medyo strain ka dito sa part na to, so you need to work on this. Parang mas ako, parang straight to the point. And wala, parang ganun lang siguro ako. Mas gusto siguro nila na nagiging straight to the point. Though, yung kung sino yung teacher nila, vocal teacher nila, is naging vocal teacher din namin. So sa kanya ko din naman natutunan lahat ng mga, di ba? Wala lang. Actually, ang dami ko din natutunan kay coach. Tapos, ano tawag doon? Parang, mas soft teacher kaysa sa'yo. Nung time na yun, napipressure kami kasi parang kailangan na namin mag-debut, gano'n. Parang, kaya mas naano ka namin. Kasi parang sa'yo din walang hiya ba? Parang hindi kami nahihiya. Comfortable. Ano daw? Oo, basta ganun. Nandito na pala yung naigit. Uy, ba't nyo alam? Joke lang. Ayun nga. So after nun, paano ba tayo naging close? So after nun, lagi na ako sumasama sa inyo. Actually, nagkaroon ng phase na parang mas naging adja ako kaysa naging vision ako. Ako naman nagkaroon ako ng face na naging vision ako kaysa Aja. Inimik ko. Hindi ka. Ayun. Si Franz ba pinakauna mo naging close sa vision? Opo, si Kuya Franz. Kasi yung apat,